Si Ash ba yan? Narinig kong tanong ni Harold kay Irish. Oo kuya, sa Ashley, kausapin mo ba? Sagot naman ni Irish. Mariin kong nakagat ang aking lower lip. Ilang minutong katahimikan na magpaalam sa Irish na ibibigay kay Harold ang phone niya. Ash, tawag ni Harold sa kabilang linya. Harold, sagot ko naman. Kumusta ka na? Nasa bahay ka ba ngayon ni Aaron? Oo. Kagat ang labi na sagot ko. Inaalagaan ka naman ba niya? Ha? Oo, inaalagaan niya ako. Sagot ko, kahit ang totoo'y masama ang loob ko ngayon kay Aaron. Ganun ba? Mabuti naman inaalagaan ka niya. Kasi kung hindi, ako mag-aalaga sa'yo. Sabi niya, tsaka rinig ko ang pagtawa niya. Natawa na rin ako. Habang nagtatawanan kami, bigla na lang na may humablot ng cellphone ko mula sa kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko na ibalibag ito sa kung saang sulok ng kwarto. Kita ko ang pagkahiwa-hiwalay ng case ng cellphone ko. Mukhang nabasag pa ang screen nito. Nang tumingala ay nakita ko ang galit na mukha ng asawa ko. Aaron? Natatakot na sambit ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata. I've been calling you so many times, but you are not answering, Ashley. Kaya naman pala, dahil si Harold lang palang pinaglalaanan mo ng oras mo. Nanlilisik ang mga mata na sigaw nito sa aking pagmumuka. Katatawag lang ni Irish sa akin. Ngayon lang. Paliwanag ko ngunit hindi nagbago ang aura ng kanyang muka. Halata ang galit nito. I'm mad, Ashley. I'm fucking mad. Sigaw nito sa aking pagmumuka na ikinatakot ko. Third person's POV. Hindi mapakali si Aaron sa kinuupang swivel chair habang hawak ang kanyang cellphone. Hinihintay ang reply ni Ashley ngunit ilang minuto nang nakalipas ay wala siyang natanggap na reply mula sa asawa. What the? Don't tell me that my wife is still asleep until now. He said absent-mindedly as he dropped the cell phone on his office table. Sinalya pa niya ang telepono sa kabilang table. Naglakad siyang palapit dito saka tumawag sa linya sa telepono ng bahay. Sinalya naman ang nakasagot sa tawag niya, ang kanilang nag-iisang kasambahay. Kinumpirma niya lang kung dumating na ba ang mga pinadala niyang bouquet at chocolates. Nalaman niya rin dito na hanggang ngayon ay tulog pa rin si Ashley. Kanina lang pag-alis niya sa bahay ay sinilipan niya si Ashley at ang sarap ng tulog nito habang katabi pa ang pusa. Ilang minuto ang lumipas nang mag-reply si Ashley sa text niya. Medyo napangiti siya nang makita ang naka-phone book na name nito sa screen ng phone niya. My witch wife. Kagad na kumunot ang kanyang noo nang makita ang reply nito. Isang tipid na sagot lang ang tanging reply nito sa kanyang text. Tanawagan niya ito ngunit hindi sinasagot. Damn, Ali! Why aren't you answering? Inis na sambit niya dahil sa ilang beses niyang pag-dial sa number nito. Alam niyang hindi naka-off or lobat ang phone nito dahil bawat pagtawag niya ay nag-ring naman ito. Damn it, Ali! Pinapainit mong ulo ko! He almost dropped his phone because of annoyance. Not only did Ali not answer his call, his mood suddenly changed. He bent down while fixing his own hair, trying to calm himself from the annoyance. He immediately called his assistant to send cold juice to cool his mind. Buong maghapon siyang hindi mapakali dahil ilang beses pa niyang paulit-ulit na tinawagan si Ashley, ngunit hindi talaga ito sumasagot. Umakyat na yata ang malalaki niyang mga ugat sa ulo niya dahil sa sobrang inis na nararamdaman sa asawa. Damn it, Ali! You're still not answering my calls! Napahilot siya sa kanyang noo. Medyo maaga siyang umuwi. Mga 5 p.m. pa lang ay umalis na siya ng office. Nakarating naman siya sa bahay ng 6. Nasa sala na siya nang makita si Nanay Nelia paakyat na ito ng hagdanan. Kaganyang tinawag ito. Yaya Nelia! Lumingon naman ito sa kanya. Senyorito, kayo po pala. Bumaba itong muli pero pinigilan niya. I just want to ask where Ashley is. Is she in my room? Or is she still in the maid's quarter until now? Yumuko si Nanay Nelia. Nasa maid's quarter pa rin po, sir. Hindi nga po lumalabas si ma'am. Maghapon yata siyang natulog. Lumabas pala para kumain lang. Yun lang. Sagot nito sa kanya. How about yung mga pinadala ko sa kanya? Did she accept it? Nagdadalawang isip pa sana siyang itanong ito ngunit lumabas sa bibig niya. Ngumiti ang ginang na parang kinikilig. Ay, sobra-sobra nga mga ngiti ni ma'am kanina nang malaman niyang kayo ang nagbigay sa kanya ng mga iyon. Sagot nito. Dahil sa isinagot ni Nanay Nelia ay hindi niya na malayang nakangiti na pala siya dito. Kaagad niyang pinuntahan si Alice sa maid's quarter. Hindi naman nakalak ang pinto kaya dire-diretso siyang pumasok ngunit biglang nagbago ang kanyang mood nang marinig ang tawa ni Ashley. Sinong kausap ng babaeng ito?
Nang makalapit pa ay sa kanya naliwanagang si Harold ang kausap nito nang banggitin ni Ali ang pangalan ng kaibigan. Kaagad na nagdilim ang kanyang paningin sa narinig. His fist clenched. Hindi niya sinasagot ang tawag ko pero tawag ni Harold kaagad niya sinasagot. Sa isip-isip niya, kaagad niyang nilapitan si Ali at hinablot ang cellphone nito at ibinalibag kung saan. Nanlaki ang mga mata ng asawa nang makitang nasa sahig na ang cellphone nito at wasak na. Ashley Spilvia. Aaron? Nanlaki ang mga mata ko nang biglang hawakan ni Aaron ang isang kamay ko. Mariin niyang pinisil ang pulsuhan ko. Bakit yung tawag ni Harold sinasagot mo pero yung tawag ko hindi mo sinasagot? Nalilisik ang mga mata ni Aaron nakatingin sa akin. Mas lalo pang dumiin ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Aaron, kagigising ko lang. Ngayon lang naman tumawag si Irish. Paliwanag ko. Medyo lumuwag ang pagkakahawak niya sa wrist ko. Bakit magalit na galit ang lalaki ito samantalang kung laitin niya ako sobra-sobra? Buong tapang kong hinarap sa Aaron. Taas no kung hinablot ang aking kamay mula sa pagkakahawak niya. Nabawi ko naman ang kamay ko saka sinamaan siya ng tingin. Bakit ba nagagalit ka? Nagsaselos ka? Inis na tanong ko sa kanya. Kaagad niyang sinapo ang kanyang noo. Of course not. Kaagad na sagot niya rin. Hindi naman pala. Bakit galit na galit ka? Gusto mo ako saktan? Samantalang kung laitin mo ako sobra-sobra. Hindi mo alam masakit sa akin yun. Yung sinabi mo. Lumabas ka na nga. Galit na ani ko sa kanya sabay turo sa pintuan. Nanginig ang boses ko. Hindi ko na malayang tumulo na pala mga luha ko. Wala ka namang pakialam sa nararamdaman ko. Bakit ka nagagalit? Doon ka nilang sa Lara mo. Total siya naman itong maganda, sexy at hindi balyena sa paningin mo. Siya din tong mahal mo. Inis na sigaw ko sa kanya. Inalabas ko na ang nararamdaman kong tampo sa kanya. Sunod-sunod din na pumatak ang luha ko. Napaawang ang labi niya. Kaagad akong tumalikod sa kanya. Nilapitan ko ang cellphone kung wala ng itsura. Hindi ko alam kung ayos pa. Bigay pa naman ito ng mommy niya. Habang isa-isa kong pinupulot ang ibang parte ng cellphone ko ay tumutulo naman ang luha ko. Huwag mo nang pulutin yan, Ali. Tumingala ako at sinamaan siya ng tingin. Bakit hindi? Bigay ito ni Mama Carmela. Hindi mo dapat itong binasag. Matapang nasagot ko sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin. Nabigla na lang ako nang may humawak sa braso ko. Pagtingala ko yung mukha ni Aaron na sumalubong sa akin. Tumayo ka dyan. Mautoridad na utos niya sa akin. Hindi ko sinunod ang gusto niya. I was just surprised when he pulled me and leaned me against the wall. Napapikit ako dahil baka sasaktan niya ako. Baka susuntukin, sasampalin or sasakalin niya ako. Ilang segundo na ako nakapikit ngunit walang kamao na lumapat sa akin. Nang imulat kong aking mga mata ay tumabingi ang ulo nito. Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting lumalapit ang kanyang muka sa aking mukha. After ng ilang segundo ay lumapat ang labi niya sa labi ko. Itinulak ko kaagad ito ngunit hindi siya nadala sa pagtulak ko. Pilit kong iniiwasan ang halik niya ngunit hindi ko magawa dahil nakahawak na mga kamay niya sa kabilaan kong mga kamay. Ano ba, Aaron? Nakapagsalita din ako nang bitawan nito ang labi ko. Bakit mo ba ako inahalikan? Isang balya na hahalikan mo? Inis na tanong ko sa kanya. Mga nanlilisik niyang mga mata kanina ay napalitan na ng pagnanasa. Namumungay na ang mga ito na nakatingin sa akin. Dinampian niya ng halik ang aking labi. I lied, Ali. Napapaos na bulong niya sa akin. Napaawang ang labi ko. Dahil sa pag-awang nito ay bigla niya na namang inangkin ng aking labi. Ano sabi mo? Nang pakawalan niya labi ko ay nagawa ko siyang tanungin. Yumuko ito, saka muli niya ibinalikan tingin sa akin pagkatapos ng ilang segundo niyang pagyuko. Parang kumuha siya ng lakas na loob. I lied. I said you are not beautiful, not sexy, and like a whale in my eyes. But that is not true. Because the truth is, you're beautiful in my eyes. You're sexy, even when you're pregnant. That is why hindi ko mapigilan sarili kong angkinin ka na walang sawat paulit-ulit. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Damn it. Napamura siyang bigla nang wala na siyang masabi. Nanatili namang nakaawang ang labi ko. Hindi makapaniwalang sinabi niya sa akin iyon. Sinamantala niyang nakaawang kong labi. Muli niya akong hinalikan. Hindi ako tumutol ngunit kaagad din naman niyang binitawan ang labi ko. Lumipat ka na sa silid natin. Dapat ako ang tinatabihan mo. Hindi yung pusa na pinapangalanan mo ng pangalan ko. Sabi nito, saka umalis sa aking harapan. Nanatiling nakaawang ang aking labi hanggang sa makalabas siya ng pinto.
Ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa puan dibdib na lumapit ako sa kama, saka umupo. Ganun-ganun na lang ba yun? Ano yun? Sinasabi niya bang mahal niya rin ako? Ang labo naman ng hudas na yun. Halikan niya ako at inaangkin ng paulit-ulit pero walang kami. Sa papel lang naman kami kasal. Marami na nangyayari sa amin pero minsan, o ni minsan, hindi niya sinabi sa akin kung mahal niya na ba ako. Ganun lang ba yung confession niya? Nag-confess nga, pero kulang naman. Tumayo ako para sana ilak ang pinto nang bumungad sa aking harapan si Nanay Nelia. Ma'am, pinapatawag na po kayo ni Senyorito. Lumipat na daw po kayo sa silid ninyo dahil kung hindi daw po kayo lilipat, papakatay niya daw po ang pusa niyo. Ha? Kaagad ako napatingin kay Aaron ang pusa ko. Muli ko rin namang ibinalik ang tingin kay Nanay Nelia. Pakisabi po na dito na muna ako matutulog ng 1 linggo. Utos ko kay Nanay Nelia. Kayo na po magsabi niyan, ma'am. Mukhang bad shot kasi Senyorito. Pinupuntan niya ho ako dito para linisin daw ang kalat dito. Sagot ni Nanay Nelia. Oo nga pala, nagkalat pa rin sa sahig ang cellphone ko. Hayaan niyo na lang ho siya. Sabi ko na lang saka bumalik sa kama. Sumunod naman sa akin si Yaya Nelia para pulutin ang sira kong cellphone at ang iba pang natabig ni Aaron na gamit. Hindi ko napansin na may natabig pa pala si Aaron na babasagin, kaya ayun nagkalat pa sa sahig. Habang naglilinis si Nanay Nelia, ako na may nasa kama, nilalaro ko si Aaron, ang aking pusa. Pagkatapos ni Nanay Nelia ang linisin ang silid ay lumabas na rin ito. Pinatay ko ng ilaw para matutulog na ngunit may mga katok na naman akong narinig. Ma'am! Boses ni Nanay Nelia ang naririnig ko sa labas. Napabalik ko sa ng bangon sa kama kahit nahirapan ang bumangon dahil malaki ng tiyan ko. Nanay Nelia, bakit po? Kaagad na sagot ko. Ma'am, please, lumipat na kayo sa silid ninyo na Senyorito. Ang sabi kasi na Senyorito, kapag hindi daw kayo lumipat doon, at kapag hindi ko kayo napapayag na lumipat doon, tatanggalin niya na raw ho ako. Naiiyak na ang boses nito. Loko talaga ang hudas na ito. Palagi niya lang dinadaan sa galit at sa kapangyarihan niya. Hindi nga marunong mag-confess. Ang baduy. Wala ko nagawa kundi ang lumabas ng maid's quarter. Napagbuksan ko si Nanay Nelia sa pintuan. Lilipat na ho ako, Nanay Nelia. Huwag po kayong mag-alala. Hindi niyo ho kayo tatanggalin. Sabi ko dito. Salamat kaayo, ma'am. Bigla niya akong niyaka pero hindi ko naintindihan ang isang words na binanggit niya. Ano mo sabi niyo ho, Nanay Nelia? Tanong ko dito. Ay, Bisaya iyon, ma'am. Sa Tagalog, maraming salamat po. Sabi nito with matching ngiti pa. Ganun ho ba? Bisaya po pala kayo? Ay, oo ma'am. Taga Cebu ang asawa ko. Sagot pa nito. Ano ang Bisaya ng walang paninindigan, Nanay Nelia? Tanong ko dito. Suhudas kasi walang paninindigan. Madali lang ma'am. Walay bayag. Ma'am, ang Bisaya. Sagot pa ni Nanay Nelia. Walay bayag? Inulit ko pa. Tumango ito ngunit natatawa. Bakit ako kayo natatawa, Nanay Nelia? Wala ma'am. Sige na ma'am. Puntahan niyo na po sa Senyorito. Tumalikod na rin ako para puntahan na si Aaron sa silid namin. Hindi ko na lang siya kakausapin pagpasok ko sa loob. Nasa pintuan na ako ng silid namin. Binuksan ko yun at pumasok. Nadatnan ko si Aaron na nakaupo sa kama. Bakit ang tagal mo? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi ko siya sinagot. Naglakad lang akong palapit sa pwesto ko. Hinila ko ang kumot sa kaunti-unti na humiga sa kama. Nasa kabilang side siya ng kama. Malaki naman ang kama kaya hindi kami magkakalapit. Ali, tawag niya. Kinakausap pa kita. Dagdag pa niya. Pagod na ako. Gusto ko na matulog. Tinatamad na sagot ko. Ikinagulat ko ang paghila niya sa kumot. Sinamaan ko kaagad siya ng tingin. Ano bang kailangan mo? Bakit ba? May tatanong ka pa ba? Inis na tanong ko sa kanya. Ang gulo eh. Iniiwasan ko na nga. Kahit iisa kami ng kama na tutulugan at iisang kwarto, kaya ko naman siyang iwasan. Magkukontas na lang kasi kulang pa. Ayaw klaruhin kung may nararamdaman na ba siya para sa akin. Ayoko mag-expect kaya kung kinakailangan iiwasan ko na siya. Bakit hindi ka umiimik? Papasok ka tapos matutulog ka na lang dyan nang hindi ako kinakausap? Ha, Ali? Wala naman kasi tayong pag-uusapan. Meron ba? Antok na ako. Isa pa wala namang kwentang pag-uusapan natin. Walay bayag. Dagdag ko pa sa huli. Nakita ko ang pagkunot ng noon niya. What did you say? Walay bayag? Oo, walay bayag ka. Inis na sagot ko. Walay bayag? Sa tingin mo ba hindi ko alam yun ha, Ali? Ngumisi ito na parang may iba pa siyang kahulugan sa sinabi ko. Bayag? Means, right. Meron ako niyan.
Mahaba pang at malaki na every pasok ko sa'yo napapaungol at nasasaktan ka. Nakangising sabi nito. Nanlaki ang mga mata ko at napalunok. Bakit sinabi ni Nanay Nelia na iyon ang Bisaya nung walang paninindigan? Binibiro lang ba niya ako noon? Dahil sa pagkapahiya ko ay bigla kong hinila ang kumot saka nagtalukbong. Narinig ko pa ang tawa niya. Kinaumagahan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking balat. Naka-open pala ang glass window. Nakahawi din ang mga kurtina. Tumatama ang sikat ng araw sa banda na kinahigaan ko. Napaupo ako sa kama habang sumisingkit ang aking mga mata. Sinulyapan kong muli ang balcony. Akala ko na mamalikmata lang ako ngunit si Aaron pala ang nakikita ko na nakaupo at may hawak na mug. Nagkakape na pala ang hudas. Tumayo ito at tumarap sa akin. Mabuti naman gising ka na. I have something to give you. Sabi nito saka naglakad palapit sa akin. Lumapit siya sa side table at kinuha ang box. Inilabas niya iyon at napanganga na lang ako nang makitang cellphone ang inilabas niya mula roon. From now on, this is your cellphone. Binigay niya sa akin ang cellphone. Kaagad naman akong natauhan. Hindi ko na kailangan yan. Binalik ko iyon sa kanya ngunit sinamaan niya ako ng tingin. Hindi niya rin tinanggap ang cellphone ay binabalik ko. Kaya wala akong nagawa kundi ang tanggapin na lang ito. I have put my number in your contacts. I want to be the only one in your phone book. Not Harold. Do you understand me, Ali? Ilalagay ko kung sino gusto ko. Sagot ko dito. Hindi ko inaasahang magagalit siya sa sinabi ko. Umigting ang kanyang panga. Kagad niyang hinablot ang kamay ko at mariing hinawakan ang wrist ko. Sasaktan mo na naman ba ako? Inis na tanong ko sa kanya. Nakapagtalasan ako ng tingin. Sasaktan kita sa paraan na alam ko, Ali. Sa sinabi niya ay kaagad niya akong hinila para mapalapit sa kanya. Nagkalapit ang aming mga mukha at dibdib. Napalunok ako, nahihiyang itinungo ko ang aking mukha. Hindi pa ako nakaka-mouthwash. Ang buong akala ko, kaya ko na siyang labanan ay hindi ko pa pala kaya. Nangapitin niya ang bewang ko. This is the way I can hurt you, Ali. Bulong niya, sa kanya ako mabilisang siniil ng halik. Halik na mapagparusa na halos mapunit na ang labi ko sa klase ng kanyang halik. Naglakbay naman kaagad ang kamay niya sa kung saang parte ng aking katawan. Buong puwersa ko siyang itinulak ngunit hindi ko nagawa dahil mas pinagbuti pa niya ang paghapit sa bewang ko. Pinisil niya rin ang aking pang-upo. Gumapang kaagad ang kamay niya sa ilalim ng suot kong pantulog. Nasa bandang puson ko na kaagad ang kamay niya, saka ito gumapang sa dibdib ko. Admit that you also like what I do, Ali. Admit that you can't reject me because it's obvious that I'm good and Harold can't match that. He whispered between his kisses. Muli niyang inangkin ang aking labi. Hindi ako nakaalma. Nakapasok kaagad ang mga kamay niya sa loob ng pajamas ko. I love you, Ali. Nalaki ang mga mata ko dahil sa nasambit ni Aaron habang inaangkin ako. Tumungo ako para tingnan ang kanyang mukha. Nakatingala ito sa akin. Ano sabi mo? I love you. He whispered again. Hindi ako makapaniwalang sinasabi niya ang katagang iyon. I said I love you. Muli ay sabi niya. Kinagat ko ang aking lower lip dahil hindi ko mapigilan ng mapangiti. Hindi ako nakasagot. Hindi ko naman kasi alam kung ano isasagot ko ngayong nasa pagitan kami ng isang mainit na tagpo. Tama bang mag-I love you habang nasa ganito kaming sitwasyon? Tila naintindihan niyang nasa isip ko nang gumapang ito para pantayan ang aking muka. Ginawaran niya ng halik ang aking labi. Dinampian ng ilang beses bago ito bumulong. Wala ka bang isasagot? How many times have I told you I love you? He whispered again, but my lips remained parted. Hindi pa rin ako nakasagot. Napako ako sa kinahigan ko. What the? Napamura tuloy ito ng malutong kasabay ng mabilisan niyang pag-angkin sa aking labi. Inangkin niya na naman ang aking labi at hindi pa nga ako nakakasagot. Una hindi ako lumaban ngunit nang palalimin niya pa ang halik na ginagawa niya ay natuto na akong sumabay sa agos ng kanyang paghalik. I mumbled in the middle of the kiss. He stopped and stared at me. Ngumiti naman pagkatapos sa kamuling siniil ng halik ang labi ko. Gumapang sa aking panga at pisngi. Pinaulanan niya ng halik ang aking kabuang mukha. Nang magsawa ay gumapang na naman muli ang halik niya sa aking leeg, pababa sa aking katawan. Nasa isip kong nasa stage ng panliligaw sa Aaron kaya dapat paghirapan niyang ligawan ako. Tinulak ko siya at muling umupo. Nabigla siya sa ginawa ko. What's the problem, Ali? Hindi ka pwedeng labasan sa loob ko hanggat di mo ko nililigawan, Mr. Anderson.
Sabi ko sa kanya. Kinaumagahan, nagising akong wala ni anumang saplot. Tanging kumot lang ang nakatakip sa aking katawan. Nakatulog kaming kaagad ni Aaron pagkatapos ng nangyari. Bigla akong napangiti nang maalala ang nangyari kagabi. Sinulipan ko ang katabi ko ngunit wala na si Aaron sa tabi ko. Napabalik ko sa ng bangunan, tumunog ang cellphone na binili ni Aaron sa akin. Ang lakas naman ng volume nito. Mukhang sinadya yata ni Aaron na full volume ito. Nang tingnan ko kung sino tumatawag, my husband. Kagatlabi kong tinitigan ng screen. Pinaabot ko ng ilang minuto bago ko ito sagutin. Hello? Sagot ko. Alam kong si Aaron iyon. Wala namang iba dahil bago lang ang cellphone na ito at kabibigay lang ni Aaron nito sa akin kagabi. Bakit ang tagal mo sagutin? Bungad ka agad nito sa akin. Kagigising ko lang. Sagot ko. Tumayo ka na dyan at kumain. I want you to come to the office now. Mautoridad na utos niya. Ha? Bakit naman ako pupunta dyan? Kamot sa ulo na tanong ko sa kanya. I missed you, so hurry up and come here. Do you have any questions? Bigla ako napangiti. Hindi ba't nanliligaw ka pa sa akin? Bakit ako yung gusto mo mag-effort para sa'yo? Di ba dapat ikaw itong mag-effort na manligaw sa akin? Remember, I love you ko sa akin kagabi. Ah, really? Pero hindi ako nanliligaw. Kaagad na sagot niya. Paano mo naging girlfriend si Lara noon kung hindi ka nanliligaw? Hindi ko alam kung bakit yun pa naging tanong ko. Ilang segundo itong natahimik sa kabilang linya. Hindi ko alam. Bastang alam ko, naging kami na. Sagot naman niya. Naging awkward tuloy sa pakiramdam. May kung anong kirot sa dibdib ko nang sagutin niya iyon. Maliligo na ako. Bababa ko ng tawag mo. Paalam ko. Okay, pagkatapos mong maligo, magbihis ka na rin ng panlaka dahil ipasusundo na kita dyan kay Manong Tanying. Bili nito. Ano naman gagawin ko dyan? Kailangan ba may dahilan kung pupunta ka sa office ko? Look, Ali, dito ka lang sa tabi ko. Kahit wala kang gagawin, basta dito ka lang. Gusto kong kasama kita buong maghapon. Mas nagaganahan ako makaharap ng mga files, laptop at folder kapag katabi kita. Sabi nito na kagat labi kong pinapakinggan. Napangiti ako nang wala sa oras. Ibang-iba na ang hudas na nakilala ko noon. Masyado na yatang malaki ang pinagbago niya. Habang papasok ako sa banyo ay hindi pa rin napapawing aking mga ngiti. Hanggang sa natapos akong maligo ay panay pa rin ang pagngiti ko. Mas pinili kong suotin ang fresh white na maternity dress. Off-shoulder at saka maikli ito hanggang sa aking mga hita. Pinagmasdan ko ang sarili sa salamin. Napangiti ako. Naglagay ako ng lipstick. Hindi naman masyadong mapula. Naglagay din ako ng makeup. Ang sarap sa feeling. Ang ganda ng mood ko sa araw na ito. Third person's POV. Lara, saan ka pupunta? Tanong ni Tita Carmela kay Lara. Palabas na siya ng mansyon. Gusto niya lang namang bisitahin sa office si Aaron. Meron lang po akong pupuntahan. Sagot niya dito. Maayos na bang pakiramdam mo? Kung pwede ka na, next day itutuloy na natin ang paternity test na nauglot noong nakaraang linggo. Sabi nito, pinaalala na naman yung maternity test na iyon. Sa isip-isip ni Lara. Sige po tita, kung yun po ang gusto niyo. Sanang ayunan niya na lang ito kahit ayaw na ayaw niyang magpa-paternity test dahil sa nangyari ilang months ang nakaraan. O siya, umalis ka na. Mag-iingat ka. Thank you po tita. Ginitaan niya ang ginang saka tuluyan ang lumabas ng mansyon. First time niyang mag-commute. Nalaman niya kasing umalis si Manong Tanying, ang family driver ng Anderson dahil ipinasundo ni Aaron si Ashley. Pas, uunahan na kitang malanding bruhita ka. Hindi na nga ako pinapansin ni Aaron na dahil sa'yo. Inis na sabi ni Lara sa katuluyang naglakad palabas ng gate. Nasa labas na siya na may biglang bumusina sa kanya. Naiinis na tinignan niya kung sino man ang sakay nito. Ibinaba nito ang tinted window at ganoon na lang ang pagsalubong ng mga kilay niya nang masalayan kung sino ang lalaking sakay nito. Walang iba kundi ang kaibigan ni Aaron na si Harold. Lara, gusto mo bang ihatid na kita? Mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Wapo ang binata ngunit nakakairita ang pagmumuka. Magkukumute lang ako. Salamat. Sagot niya dito sa kaibinaling ang paningin sa ibang direksyon. Hanggang ngayon, maldita ka pa rin. Nasanay na rin naman ako noon pa. Noon pa man, noong kayo pa ni Aaron. Pangulit ni Harold sa kanya. Ano bang pake mo? Sinamaan niya ito ng tingin. Kung ako sa'yo, magpahatid ka na lang sa akin. Dinaanan ko sa Ash pero wala naman pala siya dyan. Ihatid na lang kita kung saan ka pupunta. Nakangiting sabi ni Harold sa kanya. Tumaas ang kanyang mga kilay. Pwede ba? Huwag kang makulit. Kaya ko mag-commute. Hindi kita kailangan. Malaki lang ang tiyan ko pero hindi ko lumpo.
Pagtataray niya dito, nang may dumaan taxi ay kaagad niyang pinatigil ito at kaagad na sumakay dito. Ashley Spilvia. Manong, salamat po. Ibinaba ko ni Manong Tanying sa parking lot, pero sundo kasi ako ni Aaron dito. Walang anuman, ma'am. Yumuko ito at nagbigay galang. Nahiya lang ako, hindi naman kasi ako ang boss niya. Maiwan ko na po kayo, Manong. Papasok na ako sa loob. Paalam ko dito. Sige po, ma'am. Papasok na ako ng building. Pinagbuksan naman ako ng lady security guard. Salamat. Dire-diretso akong pumasok hanggang sa reception. Medyo malayo pa lang ay napansin ko ang isang pamilyar na lalaki na katalikod kaharap ang babaeng receptionist. Habang palapit ako ng palapit ay mas lalo kong nakikilala ang lalaki na katalikod sa akin. Nang makalapit ay kaagad kong nakilala ito. Hindi ako maaaring magkamali. Kabisado ko na ang likod ng crush ko, si Harold. Humarap ito sa akin. Pansin ko ang pagkagulat niya nang makita niya ako. Ash? Kay Harold? Sagot ko. Anong ginagawa mo dito? Pupuntahan mo ba sa Aaron? Napayuko ako dahil bigla akong nahiya. Oo, pinapunta niya kasi ako dito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? We're the same. Pupuntahan ko rin si Aaron. Kakausapin ko sana siya about sa'yo. Walang paligoy-ligoy na sabi sa akin ni Harold. Ha? About sa akin? Bakit? Alam mo na kung bakit, Ash. Total, nakita na rin naman na kita. Mas maganda siguro kung sabay na tayo pumunta sa office niya. Sabi nito. Teka, magpapaalam na ako sa receptionist. Sabi ko dito at tumingin sa babaeng kanina kausap ni Harold. No need, Ash. Kilala ko dito. Basta kasama kita, papapasukin ka nila kaagad. Pigil ni Harold. Hinawakan niya ang kamay ko na kaagad ko namang iwinakli ito. Sorry. Kaagad nahingi ko ng pasensya. Maaaring walang meaning kay Harold ang paghawak niya sa kamay ko, pero kapag nakita ni Aaron na hawak niya ang kamay ko, baka umusok na naman ang ilong noon. Natatandaan ko pa ang mukha ni Aaron kagabi habang galit na galit dahil kausap ko sa phone si Harold. Ito pa kayang hawak ni Harold ang kamay ko? Mas lalong magagalit iyon. Natatakot ka ba na makita ni Aaron na hawak ko ang kamay mo? Tanong nito sa akin habang naglalakad kaming papasok sa elevator. Nakapasok na kami at wala akong imik habang nasa loob kami. Pakiramdam ko kasi ang awkward. Dapat siguro hindi na lang ako pumunta dito. Baka pag-isipan na naman ang masama ni Aaron ang pagsasama naming ito ni Harold. Nang makalabas ay nakahinga ako ng maluwag. Tinatahak na namin ngayon ang office ni Aaron. Ano kayang pag-uusapan nila Aaron at Harold? Hindi na kumatok si Harold. Binuksan niya na kaagad ito. Nakayuko ako at nang mapatingala ay ganoon na lang ang pag-awang ng labi ko nang makitang hawak ni Lara ang necktie ng asawa ko habang magkalapit ang kanilang mga muka. Kaagad na kumilos palayo si Aaron nang makita kami ni Harold. Kumunot ang kanyang noo na napatingin kay Harold habang si Lara ay may gana pa na ngumiti. Aaron Spilvia. I glanced at my wristwatch several times. Hindi kasi ako mapakali. Ang tagal ni Ali. Tinatawagan ko pero hindi niya na naman sinasagot. I can't focus. My mind is on my witch wife. What is happening to me? Bakit ba palaging gusto kong nakikita si Ali? Palaging kasama at higit sa lahat palagi kong hahalikan kapag gusto ko. Kaya nga gusto ko siyang pumunta dito para madali ko lang siyang kakabigin at hahalikan kapag gusto ko. I automatically look at the door when I heard a knock from it. I suddenly smiled. It must be Alia. I fixed myself first. Tumikim ako bago nagsalita. Come in. Sigaw ko. Inaasahan kong si Ali ang makikita ko ngunit hindi pala. Si Lara ang bumulaga sa aking harapan. What is she doing here? How did she get in without even a call from the receptionist asking if I would let her in there? Nagulat ba kita? Kaagad na tanong nito. Malaking ngiti ang sumalubong sa akin saka ito naglakad palapit sa kinaroroonan ko. Lara, anong ginagawa mo dito? Sa reaksyon mo mukhang hindi ka masaya na pumunta ako dito. Nakangiti pa rin na sabi nito. Hindi ka na dapat pumunta pa dito, Lara. Hindi kasi ikaw ay inaasahan ko kundi ang asawa ko. Sinabi ko ang totoo. Baka mamay magtampo na naman si Ali kapag nakita niya or nadatnan niyang nandito si Lara. Ouch! Ang sakit mo namang magsalita. Minahal mo rin naman ako pero bakit parang ayaw mo na yata akong makita? Aaron, magkakababy na tayo. Hindi ba dapat ako yung inaasikaso mo dahil ako naman talagang mahal mo? Sabi nito. I'm sorry, Lara. My wife is more of my priority now. Nandahil lang naman sa baby kaya ka nasa mansyon. Pero hanggang doon na lang iyon. Wala na lalabis pa doon. Masaya ako dahil magkakababy tayo pero mas masaya na ako ngayon kay Ali. I'm sorry, but that's the truth. Kung nasasaktan man siya sa sinabi ko, the sooner the better,
for her to know her limits in my life. Mahal mo na talaga mang aagaw na yun. How dare you, Aaron? Biglang sigaw nito. Tears fell from her eyes. Hindi ko gustong saktan si Lara pero yun ang totoo. Gusto ko si Ali. Ayoko masaktan ng babaeng minamahal ko na ngayon. Lara! I immediately approached her to calm her down. When she got close, she suddenly pulled my necktie and I was shocked when she pressed me with a kiss. I didn't expect her to do that. Nagtagal ang halik ng ilang segundo. Pagkatapos ko maitulak si Lara ay bumukas naman ang pintuan ng office ko. Iniluwa mula doon ang asawa ko. And guess what? Kung sino ang kasama niya? That fucking Harold. Bakit magkasama na naman silang dalawa?